Bakit nga ba kailangang pag-aralan ng gender? At paano nga ba natin ito ma-apply sa pagtuturo? This is Sai at ngayong araw, sama-sama nating alamin. Ano? Tara? Tara! Go. Alam nyo ba na ang sex at gender ay magkaiba? Pag sinabi nating sex, ito ang kasarian natin simula pa lang nung pinanganak tayo, which is ang babae at ang lalaki. Pag sinabi naman nating gender, ito naman ang inaasahan ng lipunan sa atin, kung paano tayo kumilos, manamit, at kung paano tayo magsalita. Bakit nga ba natin ito kailangang pag-aralan? Para maalis natin ang mga maling akala na lagi nating naririnig, tulad na lang ng ang mga babae ay dapat nasa bahay lang, naglilinis, nagluluto, at nag-aalaga ng kanyang mga pamilya. Pero ang totoo, ang mga babae ay pwede rin maging pulis, doktor, nurses, at maging mga leader. Pangalawa, na dapat ang mga lalaki ay hindi umiiyak. Dapat kang malakas, makisig, at nagpapakita ng pagiging leader-provider. Pero ang totoo na ang pag-iyak ay pagpapakita lang ng tao ka na meron kang nararamdaman. Ang pag-iyak ay hindi nakakabawas ng pagkalalaki. Ito ay nagpapakita na meron kang nararamdaman. At pangatlo, na dapat ang mga babae ay nakapalda, nakadress, at samantalang naman ng mga lalaki, nakapantalon, naka-t-shirt. Pero ang totoo, sa panahon ngayon, lahat na ng tao ay may karapatan na suotin kung saan sila komportable. Gaya na lang ng mga babae, nagsusuot ng maluluwag na damit, baggy pants, at iba pa. Gayon din naman sa mga lalaki, nagsusuot ng fitted, ng palda, kung saan naaayon ang fashion na gusto nila. Lalo na sa panahon natin, nakabilang na ang ating LGBTQ na meron na silang karapatan kung anong dapat at anong gusto nilang suotin. Pero natin ito pinag-aaralan para magkaroon ng pagkapantay-pantay ang bawat isa at pagkapantay-pantay na respeto na matatanggap ng bawat isa. Kailangan natin itong pag-aralan para mabawasan ang mga harmful stereotypes, para ma-recognize natin ang inequality, at para na din ma-promote natin ang equal rights and dignity ng bawat isa. Ngayon naman, mandadako na tayo sa kung paano naman natin ito gagamitin sa pagtuturo. Una, maaari tayong gumamit ng inclusive language. Maaari nating tawagin ang ating mga estudyante bilang student, learners, pupils, hindi lang babae, lalaki, o di naman kaya Ginoo, binibini. Maaari tayong gumamit ng diverse role model na nagpapakita ng pagiging engineer, police, ay hindi lang para sa mga lalaki, at ang pagiging guro at mga nurses ay hindi lang para sa mga babae. Na sa panahon natin ngayon, meron ng mga lalaking nagiging guro, nurses, at meron na rin namang mga babaeng nagiging engineer at mga police. Avoid tasking or assigning students based on their gender, na hindi lang ang paglilinis ay para sa mga babae, ang pagbubuhat ay para sa mga lalaki, at hindi lang rin sa mga lalaki ang kailangan mumuno sa loob ng silid-aralan, pwede din girls, at hindi lang naman babae ang laging sekretary na laging nagsusulat. Pwede din natin itong gawin or ipagawa sa mga lalaki.